lugar na maaaring pinagdalhan o kung saan naanod yung ilan sa mga biktima. Samantala, natukoy na po ng Department of Energy ang sanganinang malawakang brownout sa Mindanao noong nakaraang Pebrero. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jiggy, mahigit 2 linggo matapos ang Mindanao-wide blackout ay lumabas sa investigasyon ng Department of Energy na nagsimula ang problema sa coal plant ng SEAG State Power Inc. sa Misamis Oriental. Ayon sa DOE, kasunod dito, bumigay din ang capacity voltage transformer ng Agus 1 Hydroelectric Power Plant na 2 beses nang nagkaproblema bago pa man naganap ang blackout. Sunod-sunod na raw na nagkaaberya ang iba pang planta hanggang sa bumigay ang buong sistema o buong Mindanao grid noong madaling araw ng February 27. Hinihintay pa raw ng DOE ang report ng SEAG pero sa isang statement, sinabi ng kumpanyang ito na majority owned ng isang German company na nagulat sila sa pahayag ng DOE na sila ang pinagmula ng Mindanao blackout. Sabi ng SEAG, ilang minuto bago mag-collapse ang Mindanao grid, bahagyang bumaba ang kanilang power generation output. Bagamat may epekto raw ito sa supply ng kuryente, hindi ito dapat maging dahilan ng pagkakaroon din ng aberya ng iba pang power plant at pag-collapse ng buong grid. Minamadali na raw nila ang pagkukumpuni ng kanilang nasirang generators para makabalik na sa normal ang operasyon. Ang SEAG ay majority owned ng isang German company na 5th largest power producer sa Germany. Sinabi naman ng DOE na walang mapaparusahan sa pangyayaring ito at sila daw ay magpo-focus kung paano mapapaganda pa ang serbisyo ng Mindanao grid. Yan muna, Jiggy, ang pinakahuling ulat. Jiggy? Sandra, isang tanong lang. Pero yung SEAG, kumbaga parang may clearance bago nagbaba ng output. Pinagpaalam nila ito at paano kaya na hindi nila natukoy na maaaring magdulot ito ng brownout? Yes, Jiggy, yan din ang itinanong natin kay Transco President Rolando Bacani at sa kanila daw pagsasaliksik ay meron talagang naging problema dito sa SEAG at ito raw ay inaasahan nila na ipapaliwanag pa ng mas maigi nitong kumpanyang ito kapag sila nag-report na sa DOE. Pero ang sinasabi niya ay problema daw ito sa supply and demand basically, Jiggy, kung saan kung nagkukulang ang supply ay talaga nagkakaproblema yung planta. Pero dahil daw nagkaroon ng kawalan ng elektrisidad yung buo mismong power plant ng SEAG ay maaring hindi na nila na-control ang sitwasyon kaya nagtuloy-tuloy na itong pagsitrip ng iba pang mga planta, Jiggy. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.